gitna ng gridlock sa Senado, nagbitaw ng seryosong alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media. Pero nang palagan, agad naman siyang kumambyo. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano na yung latest dyan at ano ba itong naging hirit ni Ginoong Marcoleta kanina? Corina, natuloy pa rin ang pagdinig kaugnay ng flood control scandal ngayong araw at pinangunahan nga yan ni Senator Rodante Marcoleta, pero tila nag-backfire din sa kanya ang isa sa mga pahayag niya. Out of frustration kasi, Corina, sinabi ni Marcoleta na bayaran umano ang karamihan sa media matapos ilahad ang sama ng loob na 11 raw na senador ang hindi naglakas loob na makiisa sa pagsisimula ng pagdinig ngayong araw. Wala raw ni isa ang nagsalita para suportahan ang imbestigasyon mula sa kampo ng Solid Block 11 na ngayon ay 12 na dahil sa pagsulpot ni Senator Cheese Escudero kahapon. Kayo pong mga participant sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit napakatahimik sila? Kinundi na ito ng Senate media dahil ito ay irresponsable at atake sa institusyong kilala para mapagana ang demokrasya. Sa panahong may disinformation at political polarization, kailangan daw mas maging responsable ng mga opisyal pagdating sa kanilang mga pahayag. Hindi gampani ng media ang maglingkod sa mga politiko o anumang paksyon at tungkulin itong maihatid ang katotohanan, verified information at questionin ang mga nangyayari sa bansa nang walang takot o pabor sa sinuman. Kalaunay hinarap ni Marcoleta ang mga mamamahayag at humingi siya ng sorry. So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganon. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po importante rito. Wala na pong iba. Bago pa man ang mga ito, Corina, tinapos ng kampo ni Marcoleta at Senator Alan Peter Cayetano ang pagdinig kung saan nagbigay ng testimonya ang mga umano'y dating marino. Sila ang nagpahayag na may cash deliveries umano sa ilang mga politiko kaugnay ng flood control scandal. Pero kapansin-pansing walang miyembro ng Blue Ribbon Secretariat sa may rostrum, dahilan para questionin ang bearing ng nasabing pagdinig. Sabi ni Cayetano, may mga staff naman daw silang ni-record ito. Malalaman na lang daw kung magtutuloy-tuloy silang magpatakbo ng mga hearing. In the end, the Gatchalian group blames us, we blame them. But in the end, I take responsibility, we're all to blame. Diba? I'm just saying it's unfair to say magulo yung time ni Cayetano. Kayo nang gugulo eh. Diba? Sila nang gugulo eh, tapos sasabihin nila magulo. Una nang sinabi ni Senator Win Gatchalian na walang kinokonsiderang Blue Ribbon hearing ngayong araw dahil hindi naman ito scheduled by Senator Erwin Tulfo, ang bagong Blue Ribbon Committee Chair. Legal din daw ang naging quorum kahapon na nagdeklarang bakante ang posisyon ni Cayetano bilang Senate President. Una-una yung mga partners natin tulad ng House of Representatives, in-affirm na itong proceedings yesterday. Nakita nyo naman, in-affirm ni Speaker Boji. After that, Malacanang rin in-affirm yung proceedings yesterday. At sabi nga ng Malacanang, if I can borrow the words, legal yung proceedings. Sa kabila ng Senate saga ngayong araw, magkakasari ng separate flood control probe ang kampo ni Gatchalian na pungunahan ni Tulfo. Corina, hinikayat din ng Presidential Task Force on Media Security si Senator Rodante Marcoleta na maglabas daw ng pruweba kaugnay nga ng pahayag niya na bayaran umano ang ilan sa media. At yan ay bago nga nag-apologize itong si Marcoleta sa press con kanina. Corina.
Hana, ano itong mga ugong-ugong usap-usapan tungkol sa hindi daw kapanipaniwala ang ilang mga testimonya ng umano'y ex-Marines? Ano ba ang hatol sa kanilang mga sinabi? Corina, para sa Solid Block 12 o yung kampo ni Senator Win Gatchalian na idineklarang acting Senate President kahapon, yan ay bogus daw na pagdinig dahil nga hindi naman daw ito pinangungunahan na ni Senator Erwin Tulfo na ngayon bagong Blue Ribbon Committee Chair at katunayan wala ring Blue Ribbon staff or broom staff na nasa pagdinig kanina. Tinanong natin yan actually kay Senator Alan, sabi niya, posible pa rin naman daw itong mapasok sa Senate records dahil nga naroon naman daw ang kanyang staff at yung mga senador na kasama niya kanina na nakapag-record nung nangyaring proceedings. Pero sa ngayon, Corina, nananatiling hati itong ang pagtingin ng Senado kung may bearing ba itong nangyaring hearing kanina dahil nga hindi naman ito yung idineklarang Blue Ribbon Committee kahapon matapos yung naging quorum sa session. Corina. Pero sa testimonya mismo ng mga Marino, mayroon bang reaksyon ng media sa kanilang mga sinabi kung kapanipaniwala ba, consistent ba? Ano ang reaksyon? Corina, on the part of the media, on the Senate media, mas naging partikular yung reaksyon tungkol doon sa naging akusasyon nga na ilan sa mga miyembro ng media ay bayaran. Pero when it comes to the proceedings itself, wala namang naging pag-question. Pero pagdating doon sa naging observation kanina doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing on the part of the Cayetano and Marcoleta camp, kapansin-pansin na medyo tumagal yung paglagay ng nameplate doon sa mga dumating na nag-testify. Yan yung 18 ex-Marines and it took a while for us to recognize their names pero kalaunan naman ay nalagyan din ng nameplate at sinabi or kinlame ng kampo na ni Cayetano, particular si Senator Amy Marcos, na tila nagagalaw daw yung live stream ng naging pagdinig at kalaunan naman on the part of Senate media, no, okay naman yung daloy ng coverage at ng hearing ngayong araw. Corina. O nga pala, Hana, walang magpo-cross-examine kasi nga wala nga pala yung kabilang grupo. Ano? Okay, maraming salamat si Hana T. Nagulat ang live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.